Namang Lauro din naman, Kasi oo. hanggang ngayon, parang lalong dumami lang yung kanyang tanong di ba? Kasi sabihin nga nila na this is a truth-finding commission, fact-finding, parang lalo lang dumami yung tanong, hindi lang ni Malaro, kundi pati nung ibang tao, di ba? Habang Saka nanonood. hinabol yung prescriptive period bukas. Yes, bukas yun eh. Saan po Bukas yung magagawa pa 20 ba years nun? eh. Wala. Sino si Black Maria? Sino si Dong? Si Dang. Si Dang. Okay. Ayan, okay. Pero ito ang matatandaan ng tao. Sige Talaga matatandaan ko ng tao araw-araw. Sa ibang balita po, singil sa kuryente, posibleng tumaas na naman. Yan ay kumaprubahan ng inihaing power rate hike petition ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PSAM sa ARC. Ito ay para mabayaran na ang $2.7 billion na pagkakautang ng NAPOCOR. 39 centavos per kilowatt hour ang kanilang hinihinging dagdag singil para sa unang 4 na taon sa mga nasa Luzon at pagkatapos nito 3 sentimo ang idaragdag na singil sa susunod na 11 taon. Habang ang mga nasa Visayas at Mindanao naman, sisingilin ng 3 centavos kada kilowatt hour na babayaran sa loob ng 15 taon. Kaya para sa pangkaraniwang tahanan na kumukonsumo ng 100 kilowatt hours kada buwan, katumbas nito ang dagdag singil na 50 pesos kada buwan. Ayon sa PSAM, talagang papasanin ng taong bayan ang pagkakautang ng NAPOCOR, ayon na rin sa nakasaad sa EPIRA Law. Samantala sa mga mahilig mag-text at tumawag sa cellphone, lalo na yung mga ibang mga telcos, nagtatawagan kayo, ganyan, tiyak matutuwa po kayo sa susunod naming balita. Sinusulong po ng National Telecommunications Commission NTC na ibaba pa ang singil ng interconnection charge ng mga telcos. Ang interconnection charge ay yung binabayaran natin, kunyari, magpapadala ako ng text o kaya tatawag ako pero ibang network. Sa ngayon po ang interconnection charge umaabot sa 35 centimos sa kada pisong singil sa text na ipapadala sa ibang network. Sa proposal ng NTC, ang interconnection charge sa text gustong gawing 15 centimos na lamang. Ang inaasang resulta, singil sa text na mas mura kaysa sa kasalukuyang pisong singil. Ha? Basta mababa. Yes. Habang interconnection charge sa cellphone calls mula sa 4 na piso, gusto nila maging 2 piso na lang. Ayon po sa telco, pag-aaralan daw nila ang planong ito ng NTC. Ang panukala sa pagpapababa sa interconnection charges sa text at cellphone calls. Yan na po ating bubusisiin sa Talakayan with Igan mamaya. Kasi lumilitaw, tayo pinakamahal sa Asia. Ano ba yan? Oo nga. Dati yung text nga, walang bayad yan. Kaya dati unlimited. Yung dati, nagkaroon akong cellphone, ganyan kalaki. Hindi pa siya GSM. May dala ka bang bag? Nakala mo lalaban ako sa gera. Libre text eh. Libre text. Pag gano'n na, pinakita yung buong mukha mo. Eh wala na tumatawag, wala nagte-text. Uy, maganda palang anto. Sa Amerika nga, pag weekend, Oo, libre libre ang lahat. text. Tawag nila Para text tawag. holiday. Oo. Sana ganun dun dito, no? Total, Actually, di ba- ang dami nyo na nakuha pera sa amin. Eh. May mga plan na, pero sa parehong network na Yun pag lang. tumawag ka sa kapareho mong network o kaya landline, Libre, libre yun. kaya eh. Kaya Hindi lang, nga, hanggang syempre. ngayon nga, hindi pa nga nasusolusyonan yung mga drop calls, tsaka, di ba, yung mga yung mga pulse hidden charge charges. din siya. Eto na naman tayo. Kahit yata mag-ring lang, may charge eh, no? Miss call lang. Pag ibang network tuloy yung tatawagan mo, parang nagdadalawang isip ka tawagan. Landline na lang. Hintayin ko na lang siya Lalo na dumating. pag naka-prepaid ka, dayang-dayang ka. Dapat ngayon may tawag ka na parang ang ringing tone busy. Talaga? Oo. Akala mo busy Maya-maya pero mag-hello. ringtone ka. Oo. Talaga? May bayad din ng Busy. ringtone. Hello? Just the way you are. Alright, samantala dahil po sa napapadalas na pag-uulan at pagbabaha, muling pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa paglaganap ng mga sakit gaya ng leptospirosis at dengue. Ayon sa DOH, nakakaalarma na raw ang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis ngayon. Sa kanilang tala, umabot na sa mahigit 400 katao ang tinamaan ng leptospirosis na nakukuha nila sa paglusong sa baha na kontaminado ng ihi ng daga. Mas mataas po ito ng 64% kumpara noong nakaraang taon. Ilan sa mga sintomas nito ay ang pamumula ng mata, paninilaw ng balat, pamumula ng ihi, pananakit ng ulo at kalamnan, panlalamig at pagsusuka. Bukod sa leptospirosis, dapat din daw tayong mag-ingat sa dengue. Sa tala ng DOH, mula Enero hanggang Hunyo, mahigit 27,000 ang nagkasakit na ng dengue. Mas mababa kumpara sa mahigit 28,000 na kaso noong unang 6 na buwan ng nakaraang taon. Ang bilang ng mga namatay ngayong taon umabot na po sa 172. Kaya naman payo ng DOH, maiiwasan pa rin ang dengue kung pananatilihing malinis ang ating kapaligiran. Hindi, iba naman, hindi naman dengue, ano yun, di ba? Ano yun? Oo. Leptos naman yun. Ang leptospirosis kasi pagka yung may sugat ka,
Tapos lumusong. Parang Oo, na-infect. open wound ka. Parang, Oo. may Okay. lesion. Paalala sa mga magulang dyan, ilagay sa mga lugar na hindi maaabot ng mga bata sa ating tahanan ang mga bagay na nakalalason. Ito po, may isang insidente po na aksidenteng nakainom ng muriatic acid ang isang bata. Abay, kwento po ng ina ng bata, pinagkamalan daw ng kanyang anak na tubig ang asido na nakalagay sa isang bote ng mineral water na isinali ng ama. Ang resulta, critical ang kondisyon ngayon ng bata, ng hina at nagsusuka. Hindi pa rin stable ang vital signs ng bata na nasa East Avenue Medical Center. Problema ng mga magulang, wala raw silang sapat na pera para sa gastos sa mga kakailanganing pagsusuri sa anak. Kaya itago natin sa isang ligtas na lugar ang mga chemical sa bahay. Sa East Avenue Medical Center pa lang, 4 na ang patay ngayong taon dahil sa aksidente o sadyang pag-inom ng nakalalasong chemical gaya ng muriatic acid, silver jewelry cleaners, at liquid soap. Hindi, yung silver, sadya yun. Suicide yun. Kasi hindi mo Yung mga mapagkakamalan panlinis sa kalao, iba. Meron ba nun? Mahirap talaga kasi Pero kapag yung sinasalin muriatic, sa ibang nalagyan. Ay, ilagay mo sa mineral water. Tunaw yung plastic. Ay, talaga naman palang yung tatay yung may matigas ang ulo eh. Ay, pwede ba kasuhan ng magulang Pwede sa ba yung tatay negligence? na? Pwede. Oo. Diba kapabayaan? Bakit naman ilagay mo pa doon? Dapat nga itago mo, lagay mo Sa sa... mineral water. Oo nga. Okay, pasada. Okay, kung lagay mo yan, dapat may markings, di ba? Okay, huwag mo Pero hindi rin mababasa ng Not bata. within the reach of The children. lagay mo sa nakataas. Huwag mo lagay sa baba. Eh, wala nga pera. Kita mo naman, o saan niya lalagay na bahay? Ibig sabihin, walang bahay na mataas yun. Sa bubong. Hindi namin naabot na tago. Susan. Baka nandun na lang yun. sa tabi-tabi. Kami sa baba. Tapos hindi namin naabot ni Pia. Swerte nyo nga, at kundi, nalaso na rin kayong dalawa. Pasadaan naman natin ang mga maximum balita sa umaga ito. Narito na ang Ronda Reports. Isang lalaki na sagasaan ng hindi lang isa, kundi 2 sasakyan sa P. Sanchez Street, Santa Mesa, Maynila. Yan po ang Ronda Report ni Dante Perelio. O Dante, Yes, Igan, dead on the spot nga ang isang di pa nakikilalang lalaki matapos masagasaan sa P. Sanchez Street sa may Santa Mesa, Maynila. Pasado 2:00 ng madaling araw kanina. Igan, 2 beses pa umano nasagasaan ng biktima. Una ng isang pampasaherong jeep at pagkatapos ay ng kasunod nitong taxi. Ang masaklap nito, Igan, ay kapwa patay mali siya ang dalawa para hintuan ang biktima. Ayon naman sa mga tauhan ng barangay, may problema raw sa pag-iisip ang biktima dahil hubot-hubad ito bago masagasaan. Binihisa na lamang ito ng mga nagmalasakit na tricycle driver sa lugar. Bago rin naganap ang aksidente, Igan, nakita itong pagala-gala at natutulog sa mga bangketa. Pero hindi rin daw ito taga-roon at napadpad lamang dahil walang nakakakilala sa kanya. Yan ang Ronda Report mula sa lungsod ng Maynila. Balik sa'yo, Igan. maraming salamat Dante Perelio. Ayan, pwede na sa tabloid dyan. Pisa sa P. Sanchez. Samantala ito naman po lalong lumalala ang sitwasyon ngayon sa bansang Greece dahil sa pagkakabuo ng kanilang bansa sa pagkakautang. Naging bayolentang protesta sa Athens at kinailangan ng gumamit ng tear gas ng mga polis para labanan ng mga kabataang nambabato sa kanila. Noong una, mapayapang ginaganap na protesta sa harap ng Greek Parliament na kailangang magdesisyon ukol sa madagdag pahirap sa mga mamamayan tulad ng dagdag buwis at cost-cutting sa serbisyo sa publiko. Pero nauwi rin ito sa karahasan matapos batuhin ng petrol bombs ng mga kabataan ng mga polis at sinunog pa nila ang isang telecommunications van na akala nila ipag-aari ng media. Umabot sa 7 ang sugatan at 1 ang nasaksak sa kaguluhan. Wow, Ayoko, grabe. Ayoko nang pumunta sa Greece. Civilization. Hindi kasi yung tourism, pinakauna nilang income ano eh. Tourism, Pero oo. pag ganyan, sinong tourism pupunta dyan? Okay, mga higa, narito na po, iba pang mga impormasyon. Sina Susi at Lina po maghahatid niyan. Good morning! Good morning. Maraming salamat sa inyo, Igan. Yes, good morning. Uy, may kasabihan mo nga po tayo, sa pag-inom ng alak, inalagay lang ito sa tiyan at huwag nang paakitin pa sa ulo. Kung mangyayari ito, posibleng kapahamakan ang mangyari sa iyo. Tulad na lamang ng isang teenager sa Amerika na sa sobrang kalasingan matapos gumimik sa isang concert, walang takot na inakyat ang handrail ng escalator sa isang estasyon ng tren. Kitang-kita po sa kuha ng surveillance camera. Naku, nawala po ang balanse ng binatilyo. Kaya naman sa loob lamang ng ilang segundo, nahulog siya mula sa taas na 20 feet. Maswerte namang ligtas ang binata at nagtamo lang ng fracture sa kanyang siko. Kaya ngayon ay kawawang lasing, nagsisisi na at hindi na raw niya uulitin ang kanyang kalokohan. Aba, dapat lang, di ba? Pero alam mo siguro, kaya less yung injury niya. Kasi yung katawan niya malambot, limp Oo. yung body. Kasi Exactly. kadalasan maraming, mas madami daw yung injury pag tinutukod mo yung braso mo. Kasi alam mo, nahuhulog ka eh, That's di ba? right. Pero lasing siya.